Hello, magandang hapon po at itong ating pag-usapan sa ngayon yung kaso ni Tatay Digong o ni Digong Duterte ay minamadali. Okay? So ngayon, ito ngayon ang magiging focus muna natin. Huwag muna natin pag-usapan masyado yung ibang issue. Kasi maraming issue tayo dito, yung may authority ba yung ICC, isang issue yan na tinatakal natin. Ano ba ang naging epekto nito sa politika natin? Kung tumataas yung mga kandidato ni Digong. Ano bang epekto nito kay Bongbong? Bumagsak yung ni Bongbong. Ano bang epekto nito kay Sara Duterte na anak niya? Sumirit po yung kanyang survey. Yan lang po ay ilan sa mga epektos na pinag-usapan natin. So ngayon, ang tinitingnan natin ay yung nangyayari. So sa nakikita natin sa pangyayari po ay talagang nakikita natin na pinapamadali ng ICC at sa siyempre pa yung mga abogado ng mga kumakaso ay nagmamadali. So ang kanilang purpose ay habulin nila yung trial matapos kagad. At considering naman na yung Pilipinas ay hindi po sanay sa mga mabilisang kaso at ang Pilipinas ay lugar po na kung saan ang pinakamatagal na kaso sa mundo ay dito. So uh, ang pag-asa na hinahanap ng mga nagsasabi ng mga biktima sila ng pamamatay sa war on drugs ay nagmamadali na hopefully they're hoping so much na hindi ito kagaya sa Pilipinas na kaso na na matagal dito mabilis. So isa pa kung bakit nagmamadali sila, may tatakay natin kung ano yung mga ginagawa pagmamadali at ano mga dahilan kung bakit nagmamadali. So bago ang lahat, ako po si Dr. Toto Terador. So isang engineer, isang nakapasa sa bar exam. Tapos sanay po, may karanasan na po sa paglilitis o abogado na sanay sa paglilitis o trial lawyer. So yan po ang ating background at tayo po ay vlogger na nagbibigay po ng paliwanag sa mga aspeto ng batas o di kaya nagbibigay ng tinatawag na pagpaliwanag o paghimay-himay sa mga isyu pampolitika. So magandang hapon, John Patrick de Mesa. At ito ang pag-usapan po natin. So ang una natin, bago tayo magtitira, ay ilalagay ko lang muna yung ating parang cover natin, parang thumbnail ito. So ang kaso ni Digong, title ko minamadali. Ang isang grupo na nakatingin sa 1,500 EJK victims na sasali sa paglilitis sa ICC trial. So ito, sa totoo lang, itong mga statements na ganito ay hindi natin mapagkatiwalaan sapagkat wala pong sinasabing ebidensya kung iyan nga, 1.5 nga. Kasi nga maraming mga claim. Una, mga claim ay may 30,000 na pinatay. Yung iba may 20 plus. So pero ayon sa pulis, mga namatay sa war on drugs ay na 6,000 plus lang. At ayon sa pulis, ang kanilang record ay puro ito, yung mga namatay ay puro nanlaban. So ngayon, kung sa bilang pa lang ng namatay ay may issue na. So kung ano man, pagdating naman po sa trial sa korte, hindi naman po nag-istrikto yan kung ilan ba talaga. Basta ang istrikto lang yung International Criminal Court kung may mga ebidensya ba. Yung mga ipapresenta mo, totoong biktima ba yan? So ibig sabihin, sino bang mga magsasalita rito para sa mga namatay? Siyempre yung kanilang mga kamag-anak at sa mga testigo na nakakita sa patayan. I'm afraid, natatakot lang ako kung meron ba talagang testigo na makukuha para titistigo na nakita nila binaril na ganito. Kasunod na patunayan nila ay pinakamahirap sa lahat ng patunayan ay yung koneksyon ni Digong sa mga pinatay. Kasi kung ako naman tanungin mo, opinion ko lang naman ito, kung sinasabi na may utos si Digong na kung manlaban patayin, ay hindi po yon siya matatalo sa ganong ebidensya. Kahit aaminin pa ni Digong, at inaamin naman niya talaga sa ilang mga video
statements na ginawa niya sa mga hearings, sa kanyang bago nung presidente pa siya, nagsasalita na siya na kill, 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 at saka kung ano pa mga sinasabi niya patungkol sa kanyang war on drugs campaign. Ngayon, kung ano ang pagkakaiba ni Digong kaysa ibang naging presidente natin kasama si Bongbong Marcos, yun yung pagka-decisive niya. Mabilis sa dumesisyon at kung mag-decision siya firm, hindi siya natakot kumbaga baka malang bababa ang trust rating or approval rating niya. Pero kahit ganun pa man ang style niya, marahas, mabilis ang action, ay hindi natin siya kinikitaan ng pagbabagsak ng kanyang trust rating at saka kanyang approval rating. Bagkus sa in the entire length ng kanyang pagiging presidente, hindi po bumagsak yung kanyang popularity. Even at the last minute, last day nang umalis siya, binigay kay Bongbong ang silya ng pagka-presidente, ay napakataas pa rin ang rating niya. Ano kaya meron sa kanya? Isa lang masasagot natin yan. Gusto ng mga karamihan sa Pilipino, hindi naman lahat, ang kanyang ginagawa. Next, ito na tayo ngayon sa sitwasyon sa ngayon, mayroong investigasyon at nagpalabas na nga ng warrant of arrest yung International Criminal Court. Ang akusasyon po sa kanya ay simple lang. Tinatawag po yan sa kabuuan na crime against humanity. So ano ang kasunod na tanong, ano ba ang laman ng akusasyon na crime against humanity? Ang laman po niyan ay, number one, ang daming pinatay. No? Massive. Kailangan kasi sa elemento ng crime against humanity ay kailangan may ipakita mo na massive. Marami. At systematic yung pinatay. At pangatlo, kailangan civilian. So ito, yung massive at systematic at mga civilian, ang tanong naman, kung halimbawa, kung 6,000 lamang ayon sa pulis ang magiging ay presenta sa korte, ilang kaso kaya ng crime against humanity ang ikakaso kay Digong? Yan po ay legal ang sagot yan kung ano man ang pagtingin ng ICC. Pero kung tingnan natin, ang elemento ng crime against humanity ayon sa batas ng Roma o Rome Statute, wala pong binabanggit kung ilan dapat ang mamatay para sabihin mo na may isang kaso na crime against humanity. So pangalawang tanong natin dito ay narinig natin nung unang hearing ni Digong sa ICC ay sinasabi na mayroong tinatawag na 6 counts at saka 43 na biktima ang involved. So ngayon kung 6 counts ang kinaso sa kanya, kada count kaya ilang taong patay ang binabanggit? Yan ang mga tanong. So ibig sabihin, kung isa lang ba ang patay, pwede bang matawag na crime against humanity? Yan mga tanong. So, hindi pa natin alam masyado, pero yung report lang sa news report, sinasabi na 6 na counts ang binabanggit at 43 ang victims na binabanggit. So, kaya nga, nag-inog yan ng isang kaisipan sa mga Pilipino, karamihan mga kakampi ni Digong, bakit ba ganito? 43 lang pala, sabi nyo 30,000 ang namatay. So, gano'n ang mga tanong. Pero ito ngayon, ang kasunod na ginawa, ang elemento niya ngayon, ang tatawagang aspeto natin is minamadali. Bakit minamadali? Nakikita kasi natin po na gumugulong na po yung utos ng ICC at may ginagawa na sila. Inutos una ng ICC pre-trial judges o chamber na ang mga prosecutor kung tawagin, mga piskal sa Pilipinas, sa prosecutor kung tawagin sila, pinapasumiti na sila ng kanilang mga ebidensya na gusto nilang isusumiti laban kay Duterte. So, alright, nag-submit po sila ng ebidensya at ang kanilang ebidensya po ay 8,500 na pahina or 8,500 pages na mga papel na ebidensya. So, kung ano man ito ay wala tayong alam. At saka meron silang sinumiti na mga video na ang kabuuang haba ay 16 hours. Kung ipatugtugin mo dugtong-dugtong, 16 hours ang video kung patugtugin mo lahat. Ganon karami. At nagsabi din sila, pinakamaliit na ebidensya sila is pinakukunti ay 9 photographs. Siyam lang ang photographs. So ngayon, anong ibig sabihin yan?
tatagal ba? Okay. Pwede nang tatagal kung patugtugin ang lahat-lahat. Ngayon, sigurado naman ako kung ganito kadali, minamadali nila, ang tanong riyan ay gaano ba kabilis kung gumalaw ang abogado ng prosecutor? Siyempre, kung sasabihin, iyak yan, ilalatag nila yan. Tapos bigyan ng pagkakataon yung mga abogado ni Duterte na himay-himayin yung mga ebidensya na gusto nilang ipepresenta. Kaya nga, isa naman sa mga question doon, kung mga papel yun, ay mga affidavit sigurado yun ng mga testigo. No? So, sa ganang side naman ni Digong Duterte, ang mga abogado na pinangungunahan ni Attorney Nicholas Kaufman ay hiningi sa ICC na kung sino-sino lang po dito, yung mga nagsasabi na sila ay testigo o mga pamilya ng biktima, hinihiling po namin sa para kaayusan ng trial ay maglabas naman sila ng mga identification. So natural, ganun kahigpit po yung International Criminal Court pagdating po sa mga kaso-kaso kung sino yung mga tao. Pero mindful naman yung ICC sa pagkikilala ng katotohanan na natural lamang sa mga ganong biktima ng karahasan na kung minsan ang iba ay walang ID. Pero ito po ay karanasan ng ICC sa mga ibang kaso. Yung mga kaso ng mga patayan, may gera, kagaya sa Africa. Kaya tinitingnan nila na mahirap pa ba yung dahil walang bansa ay walang mag-i-issue ng ID. So kaya yan ang niluwagan ng ICC yung ebidensya na kakailanganin para maipakilala sa korte kung sino ang pangalan ng isang tao na testigo o kung sino-sino sila. Sa Pilipinas ay hindi naman po tayo kagaya sa Africa na may gera. Wala pong gera sa Pilipinas. At matanong ko kayo, sa Pilipinas ba mayroon pa ba dito kayo makikita na walang barangay ID, senior citizens ID, Comelec ID, at saka yung national ID o passport? Sa passport siguro kukunti kasi ilan lang mga 3 million o ilan lang 3 million lang kada taon o mahigit 5 million ang nagbibiyahe palabas ng Pilipinas. So, kung ako naman tanungin mo, dapat na isa yan sa isang mga hakbang na makikita mo na nagmamadali ang pagtakbo ng kaso sa ICC. So, ngayon, naghumiling ang mga abogado ni Duterte, pwede ba limitahan na lang natin kung anong klaseng ID ang gagamitin? So, ngayon, sa mata ng ICC, sige, pinagbigyan ng ay sinabi, di lang yan, marami pang iba, at ang mag-asikaso niya, yung clerk of court kung sa korte natin, yun tawag naman niya the register. Sa register, sila po mag-identify ng mga tao at kailangan may ebidensya sila pangangailangan. So, natatawa ako sa itong mga parte ng nagkumakampi sa mga biktima at mga taong ayaw kay Duterte, ay tawa ng tawa sila. Binablog pa nila na na basura ng ICC yung hiling ng mga abogado ni Duterte na ilimitahan ang ID. Ganito lang po yun. Ayaw ko nang banggitin mga pangalan ng mga vlogger. Bakit meron kayong, hindi naman po yun big deal. Ako, nagiging trial lawyer ako, hindi po big deal yan sa kaso yung kung sinong ID. Although, kailangan proper kasi protektahan mo ang iyong kliyente kung ikaw abogado, baka kung sino-sino lang ipapataas, ipaket nyo dyan ng mga testigo. So, natural lang yun, process lang yun. So, bakit big deal naman sa kanila yun? So, ang nagdesisyon ng ICC ay hindi lang limitado, pwede rin po. Halimbawa, may kinikilala nila, meron ding ibang tao na walang ID. At kung wala kang ID, ay ipapakilala ka ng 2 tao na hiwalay na supposedly mga neutral. At sila ay may mga ID, mayroon silang pagkakilanlan. Tapos sila po gagawa ng testimonya o affidavit na sasabihin yung taong ito na nagpepresenta ng testigo ay kilala namin siya ng buong buo, kilala ng personal at alam namin ang pangyayari dyan kaya alam namin na sila po ay titistigo. Yan po ang gagawin. So in other words, wala dapat na dapat ibunyi yung mga
mga biktima laban kay Duterte o yung mga nagbablog laban kay Duterte. Na gano'n talo-talo, hindi po yan. Kasi po, proper and procedure lang yan. Walang, kung baga, walang bearing yan. Kung ikaw, abogado, walang bearing yan sa kaso, maliban na lamang kung halatang-halata na talaga nag-imbento kayo ng testigo. Pero in that sense naman, nagkakaroon po ng pagtitingin ng pangangailangan ng dapat i-identify kung sino. At sa tingin ko naman po, kay Pastor Rabi, ay hindi naman po mahirap sa atin, di ba? Herbes Pulyoso sa Pilipino, wala naman akong alam na tao pa na walang ID. At least, yung mga taong alam ko na mga pinakamababang ID may presenta ay yung barangay ID, senior citizens ID, marami pangkaraniwan sa mga senior citizens, yung mga may ID. Pangkaraniwan din sa mga tao, yung merong UMID. Marami pong ID na pwede magagamit. Meron din mga NBI clearance, pwede rin magamit na ID yan. Meron ding mga passport, pasaporte. Marami po. Kaya nagtataka, sa totoo lang, nagtataka ako nito sa bakit kumontra itong mga abogado ng biktima at mga nagbubunyi ang mga anti-Duterte na kung nilimitahan at pinayagan pala ng ICC ang mga nagpresenta na sila ay testigo o biktima o pamilya ng biktima sa ICC na pwede silang gumamit hanggat sa dulo na wala kayong ID, pwede magkumuha kayo ng 2 tao na nakakilala sa inyo at ang 2 tao na nakakilala sa inyo ay kumpletong ID. At sasabihin niya na kilala kayo at ano ang sitwasyon mo patungkol naman sa kaso. Yan po ang, which is to my mind, it's not a big deal. Kaya natatawa lang ako sa mga ibang vlogger na ginagamit nila na hindi po yan, walang kwenta po yan. Kumbaga proseso lang yan sa mga trial. Marami kasi iba ring mga yung mga nagbabanggit hindi walang experience kung ano talagang korte. Okay? So next is nakikita natin na minamadali kasi nag-utos na rin ng ICC na pinapasubmit ang prosecutor. So sa pinapasubmit ng prosecutor kung anong kanilang ebidensya, napilitan sila mag-submit 8,500 pages lang na papel at 16 16 na oras na video kung dugtong-dugtungin mo at 9 na litrato lamang. So with this in mind, ganun lang ba yun? Ang akala ko, I thought all the while, mga 30,000 o 6,000 ang mga biktima na ipipresenta. Pero bakit ganun lang na isumiti nila so far? So which means, goes to my mind na nakasense po ako na medyo kulang ang ebidensya na ipipresenta nila. So pag ganun po ang ebidensya niya presenta, matatalo po kayo. Kasi ang labanan po rito, Pastor Rodi Rabi, si Noeli Clemente, ang labanan po sa mga kaso rito ay ganito. Kailangan patunayan po na walang duda, proof beyond reasonable doubt, ang kaso laban kay Duterte kung sino mang ibang kasama niya sa akusado. So ngayon, himay-himayin natin ang mga ebidensya na kailangan. Kailangan ebidensya na magpapatunay na si Duterte nga nagsugo o nagutos. Tanong, paano natin mapatunayan na si Duterte nga nagsugo? Siguro agree naman kayo sa akin na wala ni isa sa mga taong pinatay na si Duterte ang pumatay. Agree? Di ba? Wala naman, mga pulis naman yun. Agree naman tayo na mga pulis yun at mga ibang hindi pulis na ginagamit siguro. Tawagin na lang natin na vigilante. So, agree sila mga pulis po pumatay. So, ngayon, paano natin i-connect si Duterte doon sa mga pumatay? Ang problema natin, para mapatunayan natin na si Duterte ay dikit doon sa may connection sa mga pumatay, kailangan natin makilala kung sino mga pumatay. Yan ang napakalaking problema natin. Sa tingin mo ba, ito yung mga, hindi mo na kailangan magiging abogado. Sa tingin mo ba, kaya maipresenta ng prosecution ang ebidensya kung sino yung mga pangalan? Kahit pangalan na lang, pangalan ng mga pumatay? Sa tingin ko po, hindi. May gagawa sila, may makukas ng iba, pero sa tingin ko, hindi. Pangalawang tanong po, kung makikilala nyo, madadala mo kaya sa The Hague ang mga tao? May pasampina mo ba sa ICC kung sino yung mga pulis na yung pumatay? Yan ang pangalawang tanong ko, pangalawang challenge yan.
napakalaking trabaho yan para sa mga prosecutor. Bilang naging sanay po na abogado, yan ang pangangailangan ko para mapatunayan ko na guilty si Duterte. So, next na tanong ay, yung mga biktima ba, totoong biktima? Kasi pwede natin sabihin, kaduda-duda naman po yan yung mga report ng Philippine government na 6,000 plus na namatay. Kung ako naman abogado ni Duterte, i-challenge ko sila, ipatunayan ninyo may namatay nga yan, mga tao yan. So paano niyo patunayan na may namatay nga ganon? Next is kung ikaw naman ang magpepresenta para sa mga akusado, isasabit mo yung Certificate of Live Birth. Ang Certificate of Live Birth ay ini-issue ng ating opisina ng pamahalaan. So kung ganon, pag akong abogado ng mga biktima, ipapasabina ko sa ICC ang kung sino ang mga register, sino yung mga civil registrar na pumirma ng Certificate of Live Birth at saka yung mga registrar, ipasabina ko rin yung official ng gobyerno na sino bang mga official ng gobyerno makapagpatunay na itong taong ito nga ay siya yung civil registrar sa Manila City, civil registrar sa Quezon City, civil registrar sa Pasay City, civil registrar sa Coronadal City, civil registrar sa General Santos City, sa Batangas City, sa Lipa City, sa Ilocos Norte, sa Lawag, o sa Ilocos Sur, sa Bigan, tapos sa Bicol, sa Naga, o sa Albay. Ganun po pangangailangan. So, ibig sabihin, nakikita nyo na napakalaking trabaho ng mag-aabogado para sa mga biktima, para patunayan na yung mga death certificate ay totoo nga. Kasi kung ako naman ang abogado ni Duterte, sasabihin ko hindi po pwede papaniwalaan yung certification ng Philippine government na iyan nga yung mga biktima. Kasi wala naman nag-certify dyan ay pwede nilang dayain yan. Yung unang argumento. Pangalawa ay notorious po ang Pilipinas sa mga pagdating sa mga sindikato. O, marami namang may ipipresentang record. Marami nga mga peking titulo. Kumbaga, yan po ang mga challenges sa mga abogado na magpepresenta ng mga ebidensya laban kay Digong. At saka kung sino man kasama ni Digong. So, dagdag pa niyan, ay kailangan din ipresenta yung, siyempre pag ako naman abogado kasi ni Duterte, hahanapan ko sila ng pruweba kung paano namatay ang bawat isa sa 6,000. Oh, ikaw, Jomar, kung ikaw abogado ka, kaya mo bang ipresenta 6,000? Isa-isa? Oh, ilang taon kayang ubusin para maipresenta mo kada isa sa isang daan lang na biktima? Kaya ba yan sa isang araw? Hindi po. Oh. Ngayon, ipapatawag mo pa yung doktor na halimbawa, ang doktor si Raquel Fortun lang. Kaya ba yan? Kung may 1,000 na biktima, ipepresenta. So, sa isang biktima lang, maging realistic naman tayo. Let's get real. Kumbaga sabi nila, isang patay na lang, pag-usapan natin. Pag inupo ngayon, yung isang testigo, para magpapatunay na namatay nga sabihin natin, namatay nga si BBM. Sabihin natin, BBM ang pangalan niya. Hindi si Presidente, ha. Example lang, namatay si BBM na biktima ng tukhang. O ngayon, ano ang mangyayari? Mag-isip kayo, senaryo, nakaupo kayo yung taong testigo. At sinong testigo kaunahan? Ang testigo ko na pwedeng isusumiti ay yung doktor na nag-examine sa namatay. Di kaya yung nag-autopsy. So, pwede dyan si Dr. Raquel Fortun, doktor ng mga patay. Meron ba doktor ng patay? Patay na nga, doktoran pa. So, anyway, ganun po yung senaryo. Pinapaliwanag ko lang sa inyo kung ano. So, isang biktima lang. Andun sa Den Haag ang kaso. Ngayon, gagaling sa Maynila, ipapali pa rin, 16 hours. No? Ilang oras ba binyahe si Digong mula sa Pasay City papunta sa Den Haag? O nagtumagal pa sila ng 5 oras sa Dubai. So, ganun po, patawag mo pa isa-isa, sa tingin mo, hindi kayo maubos ang pera ng ICC? Kung 6,000, ang lahat ng 6,000 ipresenta mo. Sa isang biktima pa lang, isang doktor o isang doktora ang kailanganin mo para mapatunayan na namatay nga. Hindi po sufficient pag sinabi mo na nag-certify ang Philippine government. Ay, patay nga po siya. Hindi po. Kung ako ang abogado ni Duterte, maging stricto ako.
Tatawagin, hindi, patawag lahat. Bring them on! Gano'n ang mangyari po. So, hindi po basta-basta magkaso. Kasi ang sitwasyon sa ICC na trial na ito, hindi lang po isang taong pinatay. Kung sa ating korte, kung isang tao pinatay, mabilis lang yan ang trial. Baboy isang araw, 2 araw, kaya yan. Eh ngayon, maraming pinatay. Kaya iyan din po ang rason kung bakit yung prosecutor ng ICC ay hirap na hirap din sila at 43 na tao lamang ang kanilang sinasabi na kanilang ipipresenta na ebidensya na namatay. Sa 43 na lang, kung iyan na lang, mag-limit na lang sa 43, sa isang tao na ipatunayan na namatay. Sinabi ko na sa inyong kahirapan kung paano patunayan na namatay ang tao. Hindi po sapat ang certificate of death certificate. Hindi kagaya sa Pilipinas, sa korte natin, ginagalang po ang certificate of death. Pero sa pagdating sa ICC, ibang jurisdiction sila, hindi nila kilala yung lahat ng certification natin. Lalo pat hindi membro ang Pilipinas, hindi nila talagang makikilala yan. So you have to prove each bit of information na ipresenta mo sa korte. Okay? So ngayon, pag umupo naman yung doktor na umexamine, katakot-takot pa na tanong, paano ka naging doktor? Saan ka gumraduate? Saan ka nag-aral? Sa Timbuktu Elementary School? Ganun po yung mga tanong. Pasensya na tayo. Ito ay parang pilosopo na kinikwento, pero yan po ang katotohanan na nangyari sa korte. Lalo na't makulit ang abogado ng depensa. Pag makulit ang abogado ng depensa, hirap na hirap po ang prosecutor na magpresenta ng ebidensya. I object, Your Honor, because that evidence was only taken out of the canal. Ngayon, pag nagsabi ang abogado ng depensa, it was only taken out of the canal. Pag sinabi ganon, alam mo, ang tingin ng korte yan ay hindi hahanapan ng ebidensya yung abogado nagsasabi na sa kanal lamang nanggaling yung ebidensya. Bagkus, patunayan, nung nagpresenta ng ebidensya na hindi sa kanal nanggaling yan. Ganon po yung katotohanan ng buhay sa trial sa lahat ng korte. Lalo pag ICC na napaka-stricto mga abogado ron, napaka-stricto ng mga judges doon, hindi kagaya sa judge natin dito na nagkukunwaring maayos, kukunwari na fair, pero unfair, nagkukunwari na magaling, pero hindi naman magaling. Marami po yan sa Pilipinas, pero sa ICC, salang-sala po ang pagiging judge mo doon. Una, bago ka magiging judge sa ICC, kailangan pa ng rekomendasyon ng bansa mo kung saan ka nanggaling. Kagaya kay Miriam, nirekomenda ng Philippine government si Miriam Santiago. Tapos, titingnan pang background, isubmit pa yung lahat ng school records, isubmit ang mga bar exam ratings, isubmit ang lahat ng ikaw ay nag-certificate na nag-oath ka bilang abogado sa iyong bansa. Katakot-takot na ebidensya, kada isang tanong katakot-takot. So, inimagine ko 10 taon lamang po ay hindi kaya. Pero minabadali na nila ngayon kasi tinitingnan nila sa punto de vista na pagdating po sa paglilitis na actual, ay mahirapan sila. So ngayon, para mapabilis yung trial na yan, ang taktika ko yan, kung sa sariling kaso, mamimili ako, kung meron akong 10 testigo, isang testigo lang iupo ko para tapos kagad. Pag tapos na isang testigo, tapos na ang kaso, naipresenta ko na. Ganon po mga taktika ng mga abogado sa Pilipinas. Pero ang mga abogado sa ICC, maaring ganoon din kasi actual life yan. Nature yan, law of nature, kumbaga kung tawagin yan. So ito ngayon, so far so good, ang natapos so ngayon ay naipresenta nila tong 8,500 na dokumento. Pero yung ibig sabihin po, pag pinesente nila, ay hindi po ibig sabihin na yun ang lahat, 8,500 na documents. Kung hindi, bawat isang dokumento, patunayan nila ang existence step by step. Ganun po kahirap. So, in other words, baka sa totoo lang, hindi ko naman hinihingi, 80 years old ngayon si Digong, tingin mo ba, abot pa ba 90 years old yan? Kaya nakikita ko sitwasyon, hindi pa tapos ang trial, baka matapos na acquitted na si Digong ng Panginoon. Kasi kukunin siya, buhay niya, di ba? So that is one way of acquitting an accused. Yung mamatay ang accused, automatic acquitted yan. Ganon po ang standard operating procedure. Kasi hindi nga natapos ang trial, walang ebidensya, hindi natapos mga ebidensya until the last evidence
Kung hindi na ipresenta, ay hindi pa tapos ang kaso. So, pag mamadali nila, ano ba meron? Bakit minamadali? So, well, ang explanation ko, alam na alam po ng prosecutor na napakahaba ng trial na gagawin. Kaya sa umpisa pa lang, pabilisin na nila. Ano pa ang in-expect nila na produkto pagkatapos ito sa proseso nito? Kasi ang prosesong ito, matatapos po sa 4 na araw na confirmation hearing. Ang confirmation hearing na September 23, September 24, September 25, September 26. Sa tingin ko mag-extend pa yan. So pagkatapos ng pre-trial, ibig sabihin ng pre bago mag-trial. Pre-trial ay ang gagawin nila dyan, i-identify nila ang exhibit. Ito po ang certificate of death ng victim A. So kung 6,000 victims, 6,000 na birth certificate yan. Imagine yung ilan kaya yung aparador ang gagamitin ng ICC na trial court para ba ipresenta 6,000 na, kung 6,000 na biktima, 6,000 din na certificate of death ipakita mo. Ganon yan. Pagkatapos, ipakita mo pa ang certificate ng autopsy para maipakita na namatay siya sa bala o namatay sa saksak. At ipakita, siyempre baka namatay kasi sa sakit, ay hindi nakasama sa tukang yon. So, yan ang mga pangangailangan nila. So, maliban sa mag-presenta ng certificate of death, ay mahirapan po sila magpapakita ng kailangan ng forensic doctor na magpresenta. Nakita ko lang dito, grupo ni Raquel Fortun. So, maaring ipapasubon, ipasampina si Raquel Fortun at para kasi sabi nga ni Boying Remulla, may iba dong namatay daw, ang heart attack ang nilagay sa pagpatay, pero may butas ng bala sa ulo. So, ganun po yung mga sinasabi. Well, kung ganun man, totoo man na mayroong mga certificate of death na ipapasa na nakalagay stroke, sinupot mo na bantag, style bantag ba, supot. So, ang nakalagas, pag sinupot mo kasi yung tao, lalabas na matay yung tao sa stroke o heart attack. So, kung ganon, sa tingin mo ba may argue na mapapatunayan ng mga abogado na ito po ay kasama sa tukhang? So, ang pagkakala mo sa tukhang na tunghayan ko, wala pong sinupot doon, puro patay. Hindi ko lang ikwento pangalan ng kliyente ko na ang kanyang pamangkin ay pwede ko pangalanan isa lang, first name lang, Risa. O mga pamangkin niya ay pinatay sa harap ng mga anak nila doon sa, sabihin ko lang, hindi ko sabihin kung saan ang probinsya, kung saan lugar. Basta sa bahay, sa loob ng bahay, pumasok yung mga sa pakiwari lang mga pulis pero hindi naka-uniforme. So, pinatay yung nanay ng mga na sinasabi na tulak, pinatay sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay nasa grade 6 pa lang, no? Ganun ang edad. Kaya hanggang ngayon, ang trauma sa bata matindi. Tapos, sa ganung okasyon din, hinanap ang tatay at doon din pinatay din sa harap ng mga anak. So, imagine mo lang kung anong iyak ng mga bata na makikita lang mga nanay, tatay nila na pinatay. Ganun po yun ang mga pinatay. Ngayon, ang tanong, dahil po hindi naka-uniforme, wala tayong pagkakilanlan. Isang problema pa yun ng prosecution para mapatunayan kung pulis nga ang pumatay o hindi. Kasi oras na hindi mapatunayan ng pulis ang pumatay, mahirapan kayo mag-connect ng ebidensya na sugo ni Duterte yun. So nakita nyo bang hirap magpapatunay? So with that, mas malamang po panalo dito si Digong sa katotohanan lamang na ang hirap patunayan. So, ngayon, may taktika rin tong prosecution. Hindi na nila kailangan patunayan yung 6,000. Mamili nila sa count 6. 6 counts kasi ang ginaso nila na crime against humanity. So, maaaring mamili nila sa isa o dalawang count at lilimitahan nilang testigo. Isa sa mga count na yun po, yung pinatay sa Davao nung mayor pa lang si Digong Duterte. So, ngayon, sa dami, libo-libo rin pinatay doon. Ilan kaya na biktima ron na ipipresenta nila na patunayan na pinatay? Ang hirap, di ba? Nakita nyo na kung gaano hirap ang pagpresenta. Ang problema, doon ang trial sa The Hague. So, paano magkaroon saan kukuha ng pamasahe para idalhin doon mga testigo? Gastusin po lahat ng ICC yan. Sa tingin mo ba, kaya-kaya ng ICC gastusin?
Yan ang mga tanong dyan. So, ibig sabihin, tayo, biktima ka man, anti-Duterte ka man, o pro-Duterte, wala po tayong ideya, sigaw lang tayo na sigaw, wala tayong ideya kung gaano kahirap ipapatunayan ang kaso. Kaya naintindihan ko rin ang hirap ng mga abogado na tumutulong sa mga biktima. Sila ni Attorney Conte, si Attorney Joel Botoyan, si Attorney Gabriel Andres. So Gabi Andres, sila po yung alam ko na mga abogado ng mga biktima. Pero assisting lawyers lang po sila kasi ang magpepresenta po sa kanila ay si Attorney Karim Khan at sa mga batikang abogado na prosecutor ng ICC. So yan po ang nakikita natin na binamadali nila dahil ang haba pa ng biyahe ng papatunguhan nito, matatapos na lang dalawang presidente sa Pilipinas, kahit after Bongbong, may susunod kung sino maging presidente, at pangatlo, hindi pa matatapos ito. Kaya lang, alam naman natin ngayon na 80 years old si Digong, alam naman natin ang buhay ng mga Pilipino, bihira lang po makarating ng 90. Mabuti sana kung si Enrile yung nakasalang doon. Kahit 120 years old, abutin pa rin kahit 101 years old sa ngayon. Siya na ngayon tinaguri na pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo. O ngayon, si Duterte, pinakamatandang kriminal sa buong mundo, mangyayari sa kanya pag gano'n. Pero hindi naman ako nagbibiro dito, pinapakita ko lang sa inyo kung gaano hirap at minamadali nila. Sapagkat ang kahirapan ng kasunod na phase kasi ibang judges naman po ang hahawak sa trial. Ngayon, as I close this, nais ko lang banggitin na andoon pa rin ako sa aking opinion na alam ko na tama dahil nakabase po sa batas ng Rome Statute na una, pwedeng i-invoke ni Duterte na ipa-dismiss ang kaso. Kasi karapatan niya yan sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute o batas na tinatawag na batas na bumuo ng International Criminal Court. Alam naman natin na kumasa na ng motion to dismiss si Minardo Guevara ayon sa sugo ni BBM na tanggalin ang Pilipinas sa mga kaso-kaso niyan kasi hindi na tayo kasapi. Ang argumento po ni Minardo Guevara, which is also my argument, ay wala ng jurisdiction ang ICC or authority ang ICC sa kaso ni Duterte kasi wala siyang jurisdiction sa Pilipinas. Ang jurisdiction or authority kasi ng isang korte ng ICC para sakupin ang kaso laban sa isang tao ay nakabase kung siya ay citizen ng bansang kasapi ng ICC. Ngayon, sa parte ni Digong, wala namang issue na ang mga kaso sinasampa ay mga insidente na nangyari sa loob ng panahon na ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC. Yan ay mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So, marami yan. Yung unang phase ay sa Davao pa, mayor pa siya. Nung second phase, yan po ay war on drugs na nagsimula sa July 1, 2016. So, 3 taon, halos. Pero wala kasi July, March, may 2 buwan pa. March, April, May, June, July, 4 na buwan pa para makompleto ang 3 taon. So, iyan po ang sitwasyon. So, ngayon, dahil sa binigay ng batas, ang karapatan sa akusado na mag-question, i-question ngayon ito ayon sa salita nila ni Attorney Kaufman or Nicholas Kaufman. What a wonderful world, no? Ang umaristo kay Digong Duterte si Nicolas. Hindi si Nicolas Cage, ha? Nicolas Torre. Cage bilangguan yun. Ibig sabihin sa Tagalog, ang Cage. Ito, Torre. Parang Castillo. So, si Nicolas Torre nag-aristo. Ang nag-certify na isa ay si Attorney Nicholas Felix T. ng USEC ng Department of Justice. Kasama si Richard Paduliom. Nag-certify doon na dinaan nila sa proseso si Duterte at inaserte nila na yung inaristo ay walang iba kundi si Duterte. Tapos, may isa pang Nicolas na pumasok, si Attorney Nicholas Kaufman na abogado ni Duterte. So, mabigat talaga ngayon ang mga Nicolas. Pagkatapos niyan, ay inanunsyo nila na ita-challenge nila ang jurisdiction.
bago umabot ang September 23 ay isasampa na nila ang motion to dismiss. So base naman sa argumento, kung anong argumento ni Attorney Kaufman, yun din ang argumento ni Attorney Minard Guevara. Wala pong jurisdiction ang ICC sapagkat nag-umpisa lamang kayo action para mag-investigate, hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Bakit? Kailan ba sila nag-action? Nagbigay ng authority to investigate. Noong June 14, 2021, nagsampa ng motion ang Office of the Prosecutor ng ICC na humihingi ng authority sa pre-trial judges na bigyan sila ng authority na imbestigahan ang kaso sa Pilipinas. Nakasama si Duterte dyan. Anong ginawa naman ng ICC, pre-trial judges, noong September 15, 2021, nagpalabas sila ng utos. Sige, go signal! Total, anyway, without prejudice naman ito sa questions on jurisdiction or questions on authority. Without prejudice po yung utos ng ICC pre-trial jam. Kaya kayo na nagtatanong, imot na academic na yan kasi nakapag-desisyon ng ICC pre-trial judge at saka ICC appeals judge na may jurisdiction ang ICC. Well, ang hindi nyo alam, nakalagay po sa karapatan ng isang akusado, isa sa karapatan niya ay sa Article 19 ay yung questionin yung jurisdiction ng korte. So kahit na nagsampa si Minardo Guevara para sa Pilipinas at nabasura yung argumento nila na ni Guevara, pwedeng ulitin ni Duterte as a matter of right. Karapatan niya yun. Hindi naman pwede tanggalin yun. So next, kung ano ang katwiran nila ni Duterte, ganun din ang katwiran ni Minardo Guevara na ginamit. Ang katwiran ni Minardo Guevara ginamit ay kung titingnan mo ang Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi ang sinumang bansa ay pwedeng umalis sa ICC. Pero siya mga kondisyon na sumusunod. Number 1, kailangan po sa loob ng minimum of 1 year bago maging epektibo ang pag-alis. So, sa kaso ng Pilipinas, nagsampa ng pag-withdraw noong March 17, 2018. So 1 year niya ay mag-end noong March 16, 2019. Kaya sa March 17, 2019 ay hindi na tayo membro. So ganun po yun. So, pero sa panahon na yan, hindi man lamang nagsampa ng motion na humingi ng investigation authority ang Office of the Prosecutor. Kaya yan po ang argumento ni Minardo Guevara. Kaya walang jurisdiction ng ICC sa maghawak sa kaso ni Digong. Next, sinasabi sa second paragraph, isa sa mga kondisyon, pag kahit na mag-withdraw ka, hindi ka mawawala sa iyong obligasyon. Ang tawag dyan, residual obligations, ha? Kaya correct lang mga ibang abogado rito nakikinig na lagi narinig ko magsalita na residual jurisdiction. Hop, hindi po yan residual jurisdiction or residual authority. No, it is not. It is different from obligation. Sinasabi lang residual obligations. At among those obligations na dapat ay gagawin ng Pilipinas ay yung pagbabayad ng membership fee sa International Criminal Court at pagbabayad ng contribution para ibabayad sa mga empleyado ng International Criminal Court. Yan po sa financial obligation. Noong panahon na kasapi pang Pilipinas ay obligado magbigay ng ganun. No, ngayon, ano pang ibang obligation? Obligation to the proceedings and investigations na ginawa na inaprobahan or under consideration ng korte. Pag sinagsabi ka korte, sino yung korte? Kasama ba sa korte ang Office of the Prosecutor? Sagot ko, hindi. Iba po yun ang court ng ICC. Ang court ng ICC ay 3. Pre-trial judge court, pre-trial trial judge court, tapos appeals judge court pa rin yun. So ngayon, pag sinabi, under consideration by the ICC court, ay hindi kasama ang Office of the Prosecutor. Bagkos, wala ng authority ang ICC sa kaso ni Digong. Pero sa argumento naman ng kabila na sinasabi ng ICC Pre-Trial Chamber na may jurisdiction, ay sinabi nila without prejudice. Ito'y hindi na kumukuha ng karapatan sa akusado na questionin ulit ang authority or jurisdiction. Kasi ang katayuan nila, dahil sa nangyari yung mga pangyayari sa krimen na ito na pinag-usapan, sa panahon na kasapi pang Pilipinas ay may jurisdiction ang ICC. Yan ang sinasabi nila. So, pero anong nangyari? Anong ginawa na cooperation ng Pilipinas sa ICC sa panahon na yun na kasapi pang Pilipinas? Ang ginawa lamang po ng ICC, Office of the Prosecutor ay
Noong February 8, 2018, yan pala sila nagpalabas ng order na officially i-examine or examine preliminarily nila ang kaso. So, pero bago dyan, mga April 2017, June 2017, ay nagsumiti na sila ni Trillanes ng mga pagbabasihan. So, ang tanong, yung April 17, 2017 ba na ginawa nila Trillanes, sakop pa yun sa tinatawag na under consideration by the court? Hindi po. Ang tanging pwede ba lang tingnan na kasapi ay yung official na aksyon ng Office of the Prosecutor na February 8, 2018. So, ngayon, since that time, alam na ng Office of the Prosecutor na mag-withdraw ang Pilipinas sa pamamagitan ng sinampa na notice noong March 17, 2018, ay dapat alam na ng prosecutor ng ICC na kailangan gumalaw na sila kasi 1 year lamang ang palugit. Hindi sila gumalaw. Lumampas pa 2 taon. Nagsampa sila na wala tayo sa ICC noong March 17, 2019. Nagsampa sila ng motion, humingi ng investigation, ay noong June 14, 2021. Ang layo. So wala na. Yan ang aming stand dyan, ang stand ko dyan. Sa kasunod na tanong, ay kasapi ba? Pag sinabi mong under consideration by the court, ibig sabihin pati yung preliminary examination na ginawa ng prosecutor ba, kasama dyan? Sagot, hindi po. Bakit? Sa ilalim po ng Article 39 ng Rome Statute ay nagsasabi na independent po ang lahat ng courts ng ICC, independent din ang president ng ICC, independent din ang register na office ng ICC, at independent din ang mga prosecutor ng ICC. At kung independent, ibig sabihin separate sila. Ang aksyon ng isa ay hindi mo sabihin na pwede diktahan ng isa pa. At hindi mo rin pwede sabihin ang aksyon ng isa ay matatali yung iba. So, ibig sabihin, kung ano man ang aksyon ang ginawa ng Office of the Prosecutor, because of its independence and because also of the independence of the courts, ay hindi nila pwedeng itatali na yung action nila ng prosecutor ay magiging action din ng mga korte sa ICC. Those are the 4 major or only 4 organs of the International Criminal Court. The Office of the President of the Court, the offices of the 3 groups of judges, the pre-trial judges, tapos trial judges, at saka appeals judges. So, hindi pwede itatali na sabihin ang action ng prosecutor ay action din ng court. You cannot bind the court. The only way na mabind ang court is yung action ng prosecutor ay inaksyonan ba ng korte? Kagaya ng paghingi nila ng authority, so inaksyonan ng korte ay lampas na. Lampas na sa pagiging hindi member natin. Naging final, ulitin ko lang, ang hindi na tayo member ay March 17, 2021. So para may ang kapalaran talaga ng Pilipinas nakatali sa March 16, no? Oh, may kanta ko, kakantay nyo ha. Alamin nyo kung ano yun. On March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. So mula nung na-discover ni Magellan ng Philippines, panay pangapi ang naranasan ng mga Pilipino. Ibig sabihin, malas po sa Pilipinas ang March 16. Forward tayo sa ICC. March 16, sinampa ni Digong, March 17, sinampa ni Digong, ang huling araw ay March 16, 2019. So, March 16, 2019, nawala ang Pilipinas sa ICC. Kaya nakanda hirap-hirap sila. So, yan lang, kay kantay pa rin natin ulit. On March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. O, yun. Kaya lang, mabuti na lang at napatay nila Lapu-Lapu si Magellan. At ang mga kwentong yan ay totoo, nakabase po yan sa report ni Antonio Pigapita. Siya ang reporter na kasama ni Magellan mula sa Spain papunta sa Pilipinas. O hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat po sa inyong pagpanood. Konting shout out siguro kay D, kay Roquette. Good evening, no? Kay D, nga pala, prayers for the soul. Ay anunsyo ko lang, si Pope Francis po ay namatay kanina. Kaya pagdasal natin ang kaluluwa ni Pope Francis na siyang nagbigay ng malaking pagbabago sa papacy diyan sa Vatican. So, kahapon ay nagbigay pa sa Easter Sunday, buhay pa siya. Nasa wheelchair pa siya. Pero sa ngayon po ay ang kanyang kaluluwa ay kinuha na po ng Panginoon.
So hiningi ko rin ang mga pagdasal ng aking mga kaibigan na mga Muslim na kasi si the only Pope, si Pope Francis na nag-advocate ng interfaith prayers. Gusto niya makasabay ang prayer ang Muslim, Katoliko, ibang mga relihiyon, magsabay-sabay dasal. At napatunayan ko pa yon ng power ng interfaith kung sabay-sabay lahat magdasal doon sa kaso ko sa Butuan na kung saan ididemolis na lang ng sheriff ng RTC Branch 3 ng Butuan City ang New Society Village. Nagdasal kami February 9. Tapos February 10 ang schedule ng pagbubasag. Ando na. Maagang-maga pa lang, alas 6 pa lang, ando ng mga pulis, ando yung mga tinatag na demolitor, yung taga-sira. Ngayon, nag-imbak na rin ng mga bato yung mga gigibain. Alam mo, sa power of prayers namin, interfaith, mga kliyente ko ng mga Muslim, kliyente ko ng Iglesia ni Cristo, kliyente ko ng mga Protestante, kliyente ko ng mga Katoliko, nagsama-sama sila. Dasal at kani-kanyang dasal sila sabay-sabay, humingi ng ulan sa Panginoon. At kinabukasan, lo and behold, alas 9 pa lang, bagsak ang malakas na ulan sa Butuan City. For many months, walang ulan sa Butuan City for the first time na nangyari yun. Tapos in-schedule February 10 yun, 2020. In-schedule uli ng sheriff ng Butuan, February 17, next Monday. Tapos ganun din ginawa, lo and behold, umulan ulit. Kaya po, napaka-powerful ng interfaith prayer. Magsabay-sabay dasal ang Muslim, ang Katoliko, ang mga Protestante, ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga relihiyon ay napaka-powerful po para sa Pilipinas. Kaya ipagdasal din natin ang Pilipinas, ipagdasal din natin si Pope Francis. Maraming salamat po sa lahat.